mga tol, for today's video mag-update ulit tayo kay Sitaw syempre. Para doon sa mga taong nagtataka kung bakit biglang nawala yung mga pending orders nila. At the same time, aalamin natin kung nakatulong ba to sa processing rate natin kung nakasama. Kumbaga nung nawala yung mga pending orders na yun, ano ba yung naging epekto sa processing rate natin? Kung tumaas ba yung processing rate natin o bumaba lalo yung processing rate natin. At the same time, ituturo ko sa inyo syempre yung pagka-calculate nga ng processing rate natin dito sa computer. Papaalala ko lang hindi ito available sa mga mobiles, no? Kung meron kayong laptop, pwede nyo i-check doon yung processing rate ninyo direkta doon mismo sa application ni Sitaw o doon mismo sa system ni Sitaw. Direkta pwede nyo pong i-check yun doon. At the same time, magbibigay din po tayo ng additional feedback o sisilipin po natin yung shop to you na kung ano na po ba yung updates natin doon, no? At syempre ngayong araw na to nakatakda na bumalik yung tatlong order na pinrocess natin nung nakaraang August 18. So, kukubrahin natin yon syempre, tapos magpipick up ulit tayo ng orders natin. At the same time, ipapaalam ko lang ulit sa inyo, dun sa mga taong nagtatanong kay Shop to You, baka hindi nyo pa po alam ulit na yung mga commission po ng ating upline, isa atin po kinukuha doon po sa porsyento na kinikita po natin. Sa isang mga produkto na pinroseso po natin, yung commission po natin doon. Kumbaga, yung profit po natin sa isang transaction, doon po kinukuha nung mga upline natin yung mga commission nila, no? So tatlong upline po 'yun si first, second and third. Syempre hindi naman po 'yun masama. Hindi naman po natin 'yung tinitingnan bilang red flag or negative na part ni Shop to You, no? Kasi para sa akin, ganun din naman 'yung gagawin mo eh. Basta mag-invite ka lang na mag-invite para makuha mo rin 'yung porsyento mo dun sa mga downline mo. Kaya nga sila na mismo nagsabi, mas focus pa sila ngayon sa pag-i-invite ng mga sellers kaysa dito sa pagpaproseso ng mga order na sinasabi nga nila na syempre dropshipping, di ba? Kumbaga mas pinaprioritize nila yung pagpapadami ng mga sellers sa ngayon. So okay, tara, umpisahan natin yung update natin. So mabilis lang to. Tara! So okay mga tol, nandito tayo ngayon sa shop natin kay Sitaw. So sa mga taong nakakasubaybay nung videos natin, so alam ninyo na nung nakaraang upload natin is meron pang naiwan ditong 250 pending order, di ba? So ngayon, nung mga nakalipas na araw, kagaya kahapon, hindi ako nakapag-upload. Pinasukan ulit tayo ng orders at umabot yung order na nakapending sa shop natin ng hanggang 310. So kanina po yun kanina lang nangyari na inabot po ako ng 310 yung pendings. Kaya nagtaka ako, alam ko kasi meron pa nga ako na-replyan dyan, no, sa mga nakaka-chat ko sa ating messenger, yung mga nagpi-PM sa akin at yung mga nagko-comment dyan sa ating Dropbox. Sinabi ko sa kanila mismo na ako nga ngayon 310 na yung pendings ko. So hanapin nyo dyan sa mga comment section. Meron akong na-replyan dyan na yung pendings ko is 310. So, biglang nangyari na nakalimutan natin, oo nga pala, na after 3 weeks na ang mga pendings natin hindi natin nagawang accumulate, kine-cater po yun ni Sitaw. No? Kinukuha na po nila yun yung mga order na nakapending ng 3 weeks. So, sila po yung magpuproseso nun. So, ang tanong ngayon, kung yung mga tinanggal ba na yun is nakabuti o nakasama ba sa processing rate natin? Kasi meron akong listahan na minomonitor ko mula August 1 kung ilan yung mga order na pumasok sa akin. Kasi po bago mag-start yung August, wala na po akong pendings nun nung nag-start yung August. So kaya alam ko lahat ng mga order na pumasok sa akin is yun lang yung kailangan kong iproseso at doon ako magbabase kung ano yung magiging processing rate ko. So kung mapapansin nyo ngayon, meron tayong 80. So ang sabi ko sa inyo, ang naiwan sa akin kanina is, check natin sa calculator para mas madaling paliwanag sa lahat, no? So meron tayong 310 na ipon kanina bago nila i-cater yung mga nakapending na order sa atin. So ang bali ang kinuha ni Sitaw is 205. Kasi ang naiwan lang sa akin is 105 na pending orders. So nag-process na po tayo ulit. Dito. Pakita ko sa inyo sa may wallet. So dahil nga po meron pumasok sa wallet balance natin nung kahapon, hindi tayo nakapag-accumulate. Meron pong pumasok sa wallet natin at ginamit na po natin yon. So ngayon po meron tayong 4 mula dito. May pumasok na 3. So meron po tayong 12 dito. 12 plus 15, 27 plus 3 dito. Okay? So maliwanag po na nakapag-accumulate po tayo ng 30 na pending orders natin kanina simula nung pumasok yung 105 na pending orders natin, no? So balik po tayo dito sa dashboard. So kung meron tayo kaninang 105 at nakapag-process po tayo ng 30. So sa makatuwid, dapat may 75 pa. So mula kanina ng alas 8 o alas 9 nung nag-reset dito sa Dubai time, 5 pa lang po yung order ulit na pumasok sa shop ko, no? So anong oras na po ngayon dito is 12:30 na po ng
ating gabi. So, ibig sabihin, effective pa rin po yung ating ticket, no? Kasi kahit paano, hindi pa rin buhos yung pasok ng order natin. So, ngayon, ang gusto kong sabihin sa inyo at talagang layunin natin sa video na to is alamin natin kung ano bang naging epekto nung pag-cater ni Sitaw dun sa mga pending orders na kinuha niya na 205, kung ito ba ay nakatulong sa processing rate natin para tumaas yung processing rate natin o mas lalong bumaba yung processing rate natin kasi nga hindi natin na-accumulate o hindi natin na-iproseso yung mga pending orders na yon. So 205 yun, medyo malaki, no? So samahan nyo ako mag-trace ngayon kung paano o kung ano yung naging epekto nito sa ating processing rate. So pumunta lang tayo dito sa orders. So from here, pupunta lang tayo dito sa filter. So lalagyan nyo lang tong date na to kung kailan nyo gustong i-check o kung anong date kayo magi-start ng monitoring o ng counting ninyo ng processing rate ninyo. August tayo. Okay, so ito yung check niyan, yung nasa right side, no? So tapos ang bibilangin natin from August 1, syempre yung date natin ngayon. So ang lalabas dito is ito. So, August 22 ngayon, di ba? So, August 22. O, 21 na lang. Tapos dito natin lalagyan siya syempre ng time. 23. Yan. Para sakop niya pa rin yung kinabukasan, no? Halos. Okay? So, okay lang natin to dito. Tapos, kiklik natin tong order expert. Antayin lang natin yan ma-download dito sa taas. Show in folder natin yan, syempre. Tapos makikita nyo na nandito na siya, no? Tapos, syempre, i-click natin yan kung saan natin siya gustong i-drive. Ay, buksan, no? So, open natin. Move to OneDrive natin yan. So, ngayon, nasa OneDrive na siya. So, makikita nyo yan. So, ngayon, pupunta tayo doon sa ating Excel. Syempre, nandito yun. So, kailangan lang natin gawin is i-upload. So, saan dito yun? Dahil 22 ngayon, di ba? Ano yung dinownload natin? Ito siya, no? 22 eh. So, ito yun. Click natin yan. So, open. So, ito na po, no? Na-download na po natin yung ating mga orders. So, ang gagawin lang natin, kailangan lang natin i-highlight yan. Pero hindi pa. Kailangan pa pala mo to. Kailangan ilagay natin to sa editing, no? Kasi mag-e-edit tayo eh. So ngayon ko control A lang po natin 'yan. Tapos punta po tayo sa insert. Tapos pivot table. So okay lang. Yan. So nandito na po tayo ngayon, no? So dito na po natin hihimay-himayin. So dito sa filter lalagay natin dito is yung payment status. Yan. Sa column lagay natin ang pickup status. Yan. Tapos yung sa row naman tong order time. Lagay natin yung order time. Tapos itong sa values, lagay natin dito yung order amount. Order amount, no? Yon. So, itong order amount na to, i-change lang natin yan sa count. Click. Tapos, ilagay nyo lang dito yung value field. Tapos, click nyo tong count. Okay. So, para makuha natin yung total nito, kailangan lang natin ilagay yung dito na equal sign, tapos i-click natin to, yan, tapos divide, tapos i-click natin tong total, tapos enter. Ito na po siya, no? Tapos sa transfer lang po natin yung value niya rito na percentage. So may kita na po natin yan. So kung mapapansin nyo po, wala po siyang epekto sa ating processing rate, kung mapapansin nyo po. Kasi hanggang ngayon, nasa 55% pa rin po yung processing rate ko, no? So, ibig sabihin, hindi na po ito kasama sa binibilang ni Sitaw. Kung kunin nyo naman po yung mga pending orders na yun, is ibig sabihin, hindi po tataas, hindi bababa yung processing rate natin. Still the same pa rin po. So, kung mapapansin nyo, yung processing rate natin is 55% lang, no? So, ibig sabihin, kulang pa ako ng 5%. So, meron pa naman tayong 9 days para habulin yan. So, sana mahabol natin para at least pasok tayo sa 60%, no?
So, ganun lang yun mga tol kung paano natin bibilangin yung processing rate natin. Napakadali lang naman, no? So, ngayon balik tayo sa topic natin. So, ngayon sana nakatulong ako sa inyo at natutunan nyo na kung paano kayo magkakalculate ng mga processing rate ninyo. Kung mapansin nyo naman, kulang pa tayo ng 5% para maging 60% na tayo, no? So, ang malinaw lang dito mga tol, huwag kayong mag-alala kung sabihin nyo na naubos nyo na yung inyong tag dito, yung inyong holiday mode. Kasi kung sakali man na meron kayong mga pending orders na dumagsa at talagang na-detect ng system ni Sitaw yan na hindi nyo kayang i-accumulate o i-process yung mga pending orders na yon, sila mismo yung magke-cater nun para may ayos, no? Para maiproseso nila yung mga order na yon. So maganda, yun ang maganda. So ito nakalimutan lang no. Nakalimutan na kasi namin to, no. Kasi ang tagal nang umiiral to noon pa to mga tol, no. Kumbaga parang nakaligtaan na lang siya kasi nga no dati na uso yung publish sa unpublish sa system. So talagang yung mga seller nagpapagalingan na ako wala akong pendings, wala akong pendings. Pero yung totoo nun, lahat kami nag-unpublish halos araw-araw sa isang linggo, alternate, yung mga ginagawa namin ganun. So kaya nakalimutan yung ganitong klase ng proseso na oo nga pala kapag meron ka ng sobrang dami ng mga pending orders, ang ginagawa ni Sitaw, kinikater niya yon. Siya yung nagpa-process nun. Nakalimutan na to ng mga seller kasi nga nauso yung publish sa unpublished system na hindi naman pala inaalaw ng HQ pero kita nyo naman wala kahit sabihin mo sino mang sa mga seller na nakinabang doon ang napanish para i-close yung shop. Kumbaga hindi nila ito kinonsider as major violation para maging closure ng shop ninyo. Kasi totoo naman na kailangan ni Sitaw ng mga seller mga tol. Kaya kung kayo medyo nagkakaroon kayo ng violation, focus lang sa goal. Kailangan talaga alam ninyo kung ano yung ginagawa ninyo para hindi kayo madiskaril, di ba? So ito real talk real talk tayo, real talk. Ang daming nagpi-PM sa akin, ang daming nagsasabi sa akin na, "Sir, talaga bang legit? Kasi bakit ganun yung buhos ng mga order? Parang nakakataka-taka na eh." So bibigyan ko kayo ng isang example. Kung yung isang karinderya ba na kunyari kainan, nailagay ninyo sa isang napakagandang lokasyon. Mapapansin nyo, ganda nung kita nung karinderya na yun, hindi nawawala ng customer. Oh. Take note, nakalagay lang yun sa isang lugar Isang lugar lang yun nakapesto. Pero dinadagsa siya ng customer. Bakit kamo? Ang ganda ng lokasyon eh. Yung pa kaya yung worldwide yung sakop ng shop mo. Nagtataka kayo sa buhos ng order. So, sabihin natin okay lang. Sige, okay lang na magtaka. Kasi nga syempre, bago yung sistema na pinakita ni Sitaw eh. Saka alam naman nating lahat na talagang sinasabi nila mismo. Kayo mismo matatrack nyo naman yung mga order code na ginagamit natin na talagang nakatrack po yan sa ibang bansa. So, yung mga iPhone user po, pag diniinan nyo yan, in-screenshot ninyo yung mga order code ninyo, tapos diniinan nyo lang yung mga number na yan, yung mga order number na yan, order code na yan. Matitrace nyo po kung saan bansa eh. Kagaya po sa akin, ako naka-iOS po kasi ako. Pagka diniinan ko po yung in-screenshot ko na yun para i-record ko po siya sa aking Excel, nakikita ko kung saan country naka-deliver o dinideliver pa lang yung mga order code na pinag-i-screenshot ko yung in-record ko sa aking Excel. No? So, try nyo po sa mga iOS user dyan. No? So isa pa pong real talk dito, talagang hindi po natin maaalis na talagang yung ibang mga seller po talaga kasi talagang kakabahan po sila eh. Kaya nga po ako nagdesisyon na ganito, i-open ko sa inyo kung ano yung nararanasan ko sa platform. Kung napapansin nyo naman, kanina sinabi ko sa inyo, ka-accumulate ko lang ulit ng hindi ko pala sinabi yung amount ko, no? Silipin na lang natin, pakita ko sa inyo. So kung mapapansin nyo po kanina, nag-accumulate po ako, bago ako mag-start ng accumulation, ang total po ng pera na pumasok sa akin is 12,781 po siya, no? Yung pera ko po. Bali, nag-start na ako mag-accumulate nung may pera ako ng 12,781. So, yung last pick up po natin is ang natira na lang sa pera natin is eto. Ang tira na lang po sa pera natin is 480 na lang, no? So, ngayon nadagdagan na naman siya dahil may pumasok na naman sa atin na 799. So nadagdagan na naman po siya ng 1,000, naging 1,279 na po siya. At umabot na naman siya dito sa 2,400. So ayun po kasi may pumasok na po ulit sa aking 4 na order, no? So kaya ayan na po yung inyong makikita dito sa wallet natin. So 2,400 na siya. So yun po, no? Kung sa madaling salita, nag-process po ulit ako kanina ng 12,000 pesos dito kay Sitaw. So mapapansin nyo, lumalaki na po yung freezing money natin. So kayo po, maobserbahan nyo naman yung mga taong sumusubaybay po sa video natin. Alam niyo talaga na wala po akong nilalabas na pera dito. Wala po akong kina-cash out. So, ayan po yung cash out record ko. Makikita nyo naman dito, cash out. So, kailan pa po yan? May, January, February, March, April, May 7 pa po, no? So, May 7 pa po yung huling-huling start na yung
nag-cash out ako. So for content lang po ito sa Facebook pa po ako noon, hindi pa ako nag-YouTube noon. So mapapansin nyo, naglabas po ako ng 21,893. Pero ipinasok ko rin po siya kinabukasan. So May 7, tapos nag-recharge po ulit ako ng May 8. Kumbaga kinabukasan, ginawa ko na po siyang 22,000. So sa madaling salita po, wala po akong inilabas na pera dito kahit piso. Kung hindi, puro sa affiliate ko lang, no? Pero sa ngayon, syempre, kagaya nga sinasabi ko sa inyo, akin na muna yung sa affiliate, no? Kumbaga parang hindi kayo mayabangan sa akin, hindi kayo maanuhan sa akin, private na muna natin yung affiliate. Basta ang pinapakita ko sa inyo dito, na itong 127,000 plus 2,000 dito, so sa madaling salita, meron na tayong 129,500 pesos. No? Kwentahin nyo na lang So ayan, nakikita nyo naman. So yan na po yung pera natin dito sa loob ng wallet. At kagaya na po sinasabi ko sa inyo na sa affiliates program pa lang is ROI na ako. So sa madaling salita, sa loob ng 4 na buwan, nagawa kong kumita ng 130. Sabihin natin 130,000 pesos. So ganun po kaganda yung naging epekto sa akin ng sitaw. Kung pera po ang ating bibilangin yan po yung kinita ko na. Pero syempre, wala pa naman sa kamay natin yan, di ba? Kumbaga, nasa loob pa yan ng system. Hindi natin wini-withdraw. Pero anytime na i-withdraw natin yan, syempre, alam naman natin na napakadaling mag-withdraw. Kaya kung kayo po naniniwala dun sa mga tao na hindi daw makapag-withdraw, talaga namang hindi ka makakapag-withdraw. Totoo, ang hirap na mag-withdraw. Lalong-lalo na po kung hindi po kayo seller, no? Hindi kayo talaga makakapag-withdraw kung hindi kayo seller. Paano ka mag-withdraw? Hindi ka nga seller. So, di ba? Yun lang yun. So, ngayon, napakita nyo na, tapos pinakita ko na sa inyo kung ano yung naging epekto ngayon nung pagkikater ni Sitaw ng ating mga pending order. So, bibigyan ko pa kayo ng isang tip. So, kung mapapansin ninyo, ang daming na-cater sa akin na mga pending orders. So, in total, 205, di ba? Kasi ang ginagawa ko dito, kumukuha na ako ng mga bagong pasok na order sa akin. Kumbaga, kung ano yung dumating sa akin ngayon, tapos namimili ako doon kung ano yung mga mas mura para mas marami akong maproseso, mas malaki yung mabibilang sa processing rate ko. Kung makikita nyo naman, yung mga naiwan o lumampas sa akin, yung mga naka-previous page ko, is kinater lahat ni Sitaw. So, ibig sabihin, hindi ako na-pressure doon kasi si Sitaw naman magpo-proseso noon di ba? So, ang tip ko lang dito, wag nyo nang intindihin yung back page. Dito na kayo mag-focus sa pinaka-latest na pumasok sa inyo. So, for example, guys, August na. Katapusan na ng August, no? Sabihin natin 29 or 30 ng August. May mga pending order kayo dyan na naiwan na hindi nyo na iproseso. So ngayon lumipas yung araw, naging September 1 na. So yung September 1 na yon, nagkaroon kayo ng laman sa wallet balance ninyo at gusto ninyong mag-process ng mga order. Make sure lang guys na yung ipaprocess ninyong mga order is September 1 na. Kasi once na, kunyari September 1 na ngayong araw na to, may laman yung wallet balance ko. Sabi ko, sige nga, mag-pick up nga ako ng mga orders. Pero hindi mo na i-check yung mga pinick up mo ng order is naka-date pala o pumasok yung order na yon sa'yo nung August pa. So kahit i-accumulate mo yan ng September ngayon, pero yung order na yan is pumasok sa account mo nung August pa, hindi po yan makakounted dito sa processing rate mo ng September. So ibig sabihin dito, once na pumasok na ang September 1, make sure na pag nagproseso po kayo o nag-pick up po kayo ng mga orders ninyo, na yung order na ipipick up ninyo is September 1 na po. Okay? Kaliwalin na natin. Kumbaga, kalimutan na natin yung mga pending orders sa atin nung last month. Kasi hindi na po yan makakounted dito sa month na to. So, based on our experience lang po yan. In advance ko na lang po yung advice sa inyo, no? Para po, pag dumating po yung next month, at least alam nyo na po. So, okay, shop to you naman tayo. Dahil alam ko rin, marami rin nag-aabang ng reviews natin dito, no? So, pasensya na kayo, pinagsasabay na lang natin kasi medyo busy rin tayo sa trabaho natin. Kung mapapansin niyo, galing ng trabaho, pag-uwi ko ng bahay, kain, gawa ng video, tapos ligo, tulog, gising, trabaho ulit. So, ganun yung mga nagiging sistema ng buhay natin dito sa abroad, no? Kasi tayo naniniwala sa sinabi nga ni Idol Chinky na kung ano yung ginagawa o sinasahod mo sa trabaho mo, is yun yung para sa mga bills mo. Yan yung pambayad mo ng kuryente, tubig, internet, pangkain mo, pambayad mo ng bahay, yung mga sahod mo nakalaan na dyan So, kung ano yung ginagawa mo pagkatapos ng trabaho mo, yun ay para sa future mo. So, make sure guys na kahit kayo pagod na sa trabaho, lagi nyong paglaanan ng oras yung para sa future nyo.
Hindi yung itutulog mo na lang. Naiintindihan kita, tol. Kung ikaw pagod ka, sabihin mo, masyadong mabigat tong araw na to para sa akin at kailangan ko ng pahinga. Nasa iyo yun, tol. Pero ako, i-advise ko na lang sa'yo. Kailangan, kung motivated ka ngayong araw, kailangan mo rin ng discipline. Kasi once na masanay na yung katawan mo sa ginagawa mo araw-araw, parang ang pakiramdam mo para ka nang lalagnatin eh. Kasi tol, totoo, nararamdaman ko na ngayon once na hindi ako makagawa ng video, ang pakiramdam ko nagkukulang ako sa sa mga tao na umaasa sa feedback, sa mga reviews na ginagawa ko. Pakiramdam ko parang namimiss ko sila, namimiss ko yung ginagawa ko. At the same time, parang may namimiss akong pagkakataon para sa sarili ko. Na yung opportunity na dapat nasa akin, hindi ko ginawa, parang napapabayaan ko. Parang ganun na yung impact sa akin. Totoo lang, mararamdaman nyo yan once na nandun na rin kayo sa proseso na yun. So ngayon, bago pa tayo lumayo ng gusto, bago pa tayo magmalapari na naman, no? So diretso na tayo kay Shop to You para sa mga nag-aantay ng update. So ngayon, nandito na tayo sa shop natin kay Shop to You. So ngayon, ipapakita ko sa inyo dahil ngayong araw, may bumalik na order sa atin, no? So punta tayo dito sa ating shop orders. Siyempre, pero hindi pala dyan. Dito muna tayo sa pan record para makita natin kung ano yung mga pumasok. So ayan, no? Kung mapapansin niyo, may tatlo na naman pong bumalik sa atin dito. So ayan na po siya, nakabalik na siya. So sa mga tao na nagpapakalat po, ito yung mga nag-i-invite talaga kay Shop to You. Minsan Sublimes eh. So papakita ko po sa inyo. Kasi hindi po nila, marami po talaga kasi talagang nagbibigay ng mga referral code lang para just to make na meron silang mga downline, no? So guys, wag naman sana hindi niyo ako kalaban, no? Kasi kung ako magbibigay ako ng referral code, kayang-kaya ko, gumagawa ako ng videos eh. Pero thankful pa rin ako, bakit kamo? Kasi maraming tao ang nag-PPM sa akin na, "Sir, willing to take risk. Pwede ko bang makuha yung referral code mo?" Siyempre, tatanungin ko sila, "Sir, sigurado ka ba? Na alam mo ba talaga yung ginagawa mo?" Siyempre, pagka nanggaling na sila, at ako sobrang blessed, sobrang pasalamat po ako sa kanila. Bakit kamo? Ako na yung nilalapitan nila. Sila na yung nagsasabi sa akin na, "Sir, can I have your referral code? Pwede po ba ako magpa-under sa umbrella mo? Ganun ganyan, ganito. Gusto ko po magpa-under sa referral code ninyo. Willing to take risk po ako." Siyempre, share, mga tol, nakakatawa ng puso yung ganun, di ba? So, kaya ako nagiging ganito. Ganado ko lagi gabi-gabi, kahit sabihin nyo anong pagod ko. Kasi may mga tao na nag-aantay at nagtitiwala sa atin. So maraming salamat po sa inyo mga tol sa tiwala ninyo. At pangako ko sa inyo na itutuloy-tuloy po natin yung transparent reviews natin, no? Para po sa lahat na mga taong nakapag-dive in na, sa mga taong magda-dive in pa lang, para makita nyo po kung ano yung nasa loob ng platform. So okay. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kung bakit sinasabi ko paulit-ulit na kung saan yung commission natin doon sa product na pinroseso natin, doon po nila kinukuha yung porsyento nila, no? Ang linaw po dito. So i-click niyo lang po yung question mark na yan. Nakikita niyo na kagad sa first level upline na kumuha siya ng commission sa atin ng $0.22. Tapos sa second upline naman kumuha ng $0.13. Yung third level commission naman is kumuha ng $0.06. Which is, sinasabi ko nga sa inyo, hindi po yan mali. So, para sa akin lang kasi ganito po yung system nila nag-work eh. So, kung ganito na parang tayong mga seller, kumbaga, naghahatakan tayo paakyat. Kasi bakit kamo? Yung seller na sa upline mo, kinuha yung commission para sa'yo, magsipag ka kung gusto mong magkaroon ng downline. Nakunin mo rin yung commission na kinuha sa'yo ng upline mo. At kung kaya mong magbuo ng 20 tao, is gawin mo. Depende yun sa experience o pamamaraan mo kung paano ka magbubuo ng 20 tao. So dito naman po, pag nakapagbuo ka ng 20 tao, sa pagkakaalam ko po once na mabuo natin yung 20 tao na sa downline natin, kunyari ako, kapag pasok ako ng 20 tao, isa, dalawa, hanggang sa 20, pag na-meet ko na po yung 20 na yun, ang magiging next target ko is 50 people na. Paano ko mamimit yung 50 people na yun? Kailangan ilagay mo siya sa baba ng mga taong nasa baba mo. So, ibig sabihin, ako rin mismo yung makakatulong nyo. Kaya magugulat na lang kayo, yung account ninyo, may pumasok na mga downline na hindi nyo na alam kung saan galing yun. Kasi mismo ako na upline ninyo, pwede kong ilagay yun dun sa baba nyo. Pero ang tanong lang po dun, hindi ko pa malinaw sa ngayon, no? Kung pag ako po ba naglagay dun sa downline mo, kumbaga, ikaw, meron ka ng first line na ikaw, tapos may nag-invite ka ng isang tao. Tapos, hindi mo masundan yung isang tao na yun. Pag ako kaya naglagay dun sa baba mo, kanino kaya papasok yung commission na yun? Kung sa akin ba o sa'yo? Hindi ko pa sure, no?
Pero sa tingin ko parang may connection na yun sa'yo kasi pina-under ko na siya sa under ng code mo eh. Doon ko na siya nilagay sa ano mo eh. Sa downline mo eh, di ba? Pero aalamin natin yung sistema na yan, no? Kasi ganun nga yung sistema ng, di ba, yung mga pyramiding. Pero hindi po tayo against sa pyramiding, ha? Kasi ako talagang sobrang dyan po nang galing yung mga tag dito, yung mga aral po na natutunan natin. Sobrang ganda po ng learnings ng mga nagma-market po na yan, no? Kaya talagang sobrang bilib po ako dyan. At kung ako po magkakaroon ng opportunity na meron na po ako na sariling oras of free time at hindi na po ako nakatali dito sa kontrata ko dito sa ibang bansa, hindi po malabo na talagang itry ko rin po yung marketing business, no? So tuloy po tayo dito. So makikita nyo po dito, humaba na naman yung video natin. So makikita nyo po dito 45.02 na lang yung ating profit, no? So tignan natin yan doon sa ating order. So dito, shop order. Puntahan muna natin yung shop order natin. Para lang po makita ninyo kung paano nyo po i-compute ito, no? So, ito yun. Siguro ito yun, no? So, check natin to. Kung ito ba talaga siya. So, ayun. Mapapansin nyo rito, $43.27 natin siya binayaran. Tapos may profit tayo ng 5%. Siyempre, which is kumita tayo ng $2.16 dito. Which is yung total dapat is 45.43. So, tignan natin kung magkano yung pumasok sa ating fund record. So, ang pumasok lang po is 45.02. So, ngayon, nahanapin natin kung paano natin mamimit yun. Yung dapat na commission natin. So, ngayon, ang mangyayari dyan is ganito. So, labas natin yung mahiwagang calculator. So, meron sa ngayon, meron na tayong 45.02 na commission na natira sa atin. Kumbaga, ito na lang yung pumasok sa atin na amount eh. Kasama na dyan yung puhunan natin, mga tol ha. Baka lang nakakala nyo, yun yung pumasok na profit natin. Malinaw naman sa kanina, no, na 2 point something lang yung pumasok na commission sa atin. At sa 2 point something dollar na yon, doon po nila babase itong mga commission na to, no. So ngayon i-add lang po muna natin. So plus 0.22 plus 0.13 plus 0.06. So ang naging total na po, tama, di ba? So 45.43. So ito po dapat yung amount na pumasok sa atin, pero dahil nga po bumawas si First Commission, First Division General something. So pero dahil nga po bumawas si First Division, yung nasa taas natin, si upline natin, Second at si Third Division nasa upline. So ayan po yung naging sistema. Ang nakuha na lang nating profit is $45.02, no? So, paano po nila kinuwenta itong mga commission na to? So, ganito po natin kukwentahin yan. Again, ito po yung profit natin na kumita tayo ng 5%. So, ngayon na minus lang po natin dyan yung 5%. So, ito na po yung profit natin. $2.27 po yung profit natin. So, ngayon, dahil ito yung profit natin, kailangan lang po natin yung bawasan ng mga porsyentong ito. So, ulitin po natin. Ang profit po natin is 2.2715. 2.2715 minus 10%. Kasi first line po natin o yung first commission po natin, the first division is 10% po yung profit niya. So babawasan po niya tayo ng 22. So $0.22 which is correct. Tama po yung naging commission niya, no? So ngayon, bawas pa po ulit tayo kasi ito na lang yung natira. So babawas nga po ulit si second division ng 6%. So, ayan po yung matitira. So, binawasan po tayo ng second division ng 0.12 which is wrong na po. So, ibig sabihin may hidden charge na pong naganap dito sa second commission ni Idol sa taas. The second commander na nasa upline natin, no? So, ngayon, ma-minus pa po ulit tayo ng 3% dito sa kay third division commander na nasa taas natin. So, 3%. So, ito po yung magiging commission dapat ni third division commander. Pero, imbis na dapat ang commission na kinuha lang niya is 0.05 lang, pero kung kinaltas sa atin is 0.06. So may additional hidden charges na naman po dito na hindi po natin alam kung ba't ganun yung kwentahan nila. So ang madaling salita po, ang imbis na 2.27 po dapat yung ating profit, ang natira na lang po sa atin is $1.86 na lang. So, yun po yung totoo dito kung paano po tayo kumikita sa bawat produkto na ipinoproseso natin. So, kung gusto niyo pong mabawi yung commission na kinuha sa atin ni First Division upline,
second division upline at the third division upline, kailangan po mag-invite tayo sa baba natin, no? Again, wala pong masama dito kung ganito po yung sistema nila kasi kung yung kumikita naman po tayo sa bawat produkto na pinoproseso po nila ng 4% is not bad na po, no? Lalong-lalo na po kung hassle-free naman ito. Pero take note lang guys ang pag-withdraw po natin dito is may processing fee rin po siya ng 9%. So, hindi ko po masasabi sa inyo na hindi na advisable po talaga na mag-withdraw kayo weekly. So, hindi po ganun ang sistema dito, no? Kung kayo po ay may balak mag-withdraw, so make sure lang po na talagang hindi ninyo mararamdaman yung 9% na kaltas po nila, no? Kasi bawat transaction po ng pag-withdraw natin dito kay Shop2You is meron pong charge na 9% kung magkano po yung amount na ilalabas natin. Okay, malinaw po yon? So okay, ngayon sagutin naman natin yung ilang mga tao na lumalapit at humihingi ng tulong sa atin dito sa ating YouTube channel, yung mga nagko-comment na talagang kailangan nila ng assistant, no? Kasi kung napansin ko talaga na parang ang dami talagang mga tao talaga na hindi pa talaga naiintindihan ng lubusan yung system, no? So marami talagang mga nagtatanong at nangangailangan talaga ng assistant na mga account specialist. Kasi nga, lagi ko nga sinasabi sa inyo, bakit kasi hindi kayo gumamit ng referral code nung pumasok kayo? Tapos bandang uli, mamimigay din kayo ng referral code, no? Ang laki ng opportunity na nawawala sa inyo dahil hindi kayo gumamit ng referral code. Unang-una na dyan, yung unang tao na pwedeng mag-assist sa inyo, pwede nyo siyang tanungin kung ano yung mga dapat ninyong matutunan kasi basically, wala naman talaga kayong alam bago kayo pumasok sa platform, di ba? Kailangan nyo ng taong mapagkakatiwalaan talaga na ipaiintindi sa inyo yung system ng negosyo. Kasi nga, di ba, paano ka mag-grow kung hindi ka magtatanong? Depende na lang kung masipag ka mag-aral, di ba? Kaya mong alamin na mag-isa mo kung ano yung mga dapat mong malaman. So, etong mga videos ko is para dun sa mga tao talaga na talagang hindi nila alam kung paano nila sasabayan yung agos. So, sana mga tol, no? Merong saysay yung pagiging maingay ko dito, yung pagiging madaldal ko sa inyo, no? Pagpasensyaan nyo na, ganito talaga ako magsalita, no? Pero sana naman na ipapaabot ko sa inyo yung mensahe ko ng maayos. Kaya kung hindi malinaw, i-PM nyo lang ako. Andyan yung Facebook natin sa baba. At the same time, nandyan din po yung ating Dropbox. Comment lang kayo dyan. Anytime naman po na makita ko yung comment na yan, sumasagot po talaga ako sa abot ng makakaya ko. Kasi alam ko naman na lahat ng mga tanong po natin is gusto niyo ng kasagutan, no? Kaya once na makita ko po yung mga comment na yan, sinisikap ko po na sagutin yan sa abot ng makakaya ko. So sa ngayon po, kung i-check natin kung meron pa po tayong mga comments na hindi nasagot. So tara. So tignan natin. So ang sabi dito ni Ma'am Nika de la Cruz, shoutout po sa iyo ma'am. Sir, bakit po ganun? Nag-withdraw ako ng wallet balance ko nung August 19 pa. Hanggang ngayon wala pa rin pumapasok na pera. Sitaw seller po ako. Thank you po sa pagsagot, sir. So ang sa akin po dyan ma'am, kung August 19 po kayo nag-withdraw, tapos sa bank nyo po ito papadaan, no? Kasi syempre alam naman po natin weekends po yung 19, no? Nung August 19 weekend po siya. So wala po tayong transaction pagka weekends po. So Sunday, tapos Monday po, holiday po siya ng Monday sa Pilipinas, no? Kung hindi po ako nagkakamali. So ngayon po, August 22 na, alam ko meron na po yung may pasok na po yung mga nagtatrabaho sa mga bangko, wala na pong holiday. So sana po ma-receive niyo na po agad yung inyong withdrawal. Kung hindi naman po pumasok ma'am hanggang ngayon, i-consulta niyo po sa inyong account specialist kasi pag technical problems po ma'am, wala po ibang makakatulong sa atin kung hindi yung ating account specialist. Kaya uulitin ko po doon sa mga taong ayaw gumamit ng referral code. Mga tol, napakahalaga niyan. Kaya wag nyong tanggalin sa sarili ninyo. Kasi yung sarili ninyo yung tinatanggalan ninyo ng pagkakataon . Tinatanggalan ninyo yung sarili ninyong matuto at maintindihan ng gusto yung platform. At the same time, yung taong unang-unang responsable sa inyo na mag-guide para sa inyo is inaalis ninyo sa system na kung saan doon kayo papasok. Kaya wag niyo pong ipagdamot yun. Kasi yung commission na makukuha nila sa inyong 3%, hindi po ikakaltas yun sa kikitain nyo kay Sitaw. So ayan, daldal ako ng daldal. Mukha ko pala yung nakikita nyo. Kala ko nakikita nyo na itong inaasikaso ko dito, no? So ayun nga, basta tapos natin si Ma'am Nicole. So ma'am, sana po makatulong po sa inyo yung sinabi ko ngayon, no? Ganun lang po yung gawin niyo once na hindi po pumasok ngayong araw na to yung inyong withdraw. Ilapit nyo po yan sa inyong account specialist. Ngayon, kung sabihin nyo po na isa rin po yung account specialist niyo sa natanggal dun sa system o sa company ni Sitaw, same lang po kasi sa loob po ng system yan, wala po akong magagawa dyan, no? Ang may bibigay ko lang pong tulong sa inyo is dun sa mga tao kung saan po kayo pwedeng lumapit, which is yung customer service nga po yun, no?
Kung sa customer service po, iparating niyo po kung ano yung concern niyo doon at kung hindi po sila yung taong in charge para mag-asikaso tungkol sa ganyang issues, bibigyan po nilang kayo ng mga website o ng mga email address kung saan pwede niyo pong ilapit yung inyong concerns, okay? So ito na. So sunod na natin si Sir Lagindo Jesse. So ang sabi niya dito, "Sir, pwede po ba sumali sa account specialist nyo kasi wala po ako account specialist." So sorry sir, pero ang account specialist po is may mga designated seller po yan. No? Kumbaga, kung may mga duty po sila, may mga sarili-sarili po silang jurisdiction, kumbaga. Pag naka-under po sa kanila, is yun na po yung naka-under sa kanila. So kung kayo po is walang account specialist, sir, again, mag-comment lang po kayo o makipag-ugnayan po kayo sa customer service. At yung mga taong wala pong account specialist is meron po silang in charge para sa inyo na i-assist po kayo. At ibibigay po nila kayo dun sa taong naka-in charge para sa inyo na i-transfer po nila kayo. Hindi po ako yung magka-transfer sa inyo, sir, no? Kasi ang pagkakaalam ko po, ang iba't ibang mga account specialist is may different strategies po yan na ginagawa, no? So, yun lang po yun, sir. Oy, sir, shout out sa'yo. Maraming salamat, bagong subscriber natin. Si Sir Martin Mercado. Maraming salamat sa suporta, sir. At sana po matulungan ko po kayo sa mga katanungan ninyo tungkol kay Sitaw, no? So, salamat po, sir. Ganon din po kay Sir Edgar Philip. So nag-comment na po siya sa atin at alam ko ni-replyan ko na to si Sir, no. So nandiyan na po yun, sir, sa videos natin. Check niyo na lang po kung paano, no. So isunod naman po natin si Sir Lucky Santos. So ang comment niya po rito is ito yata yung ni-replyan ko na kanina, check nga natin. Alam ko ni-replyan ko to si Sir, Bakit ganon? Tama, may reply nga ako sa kanya, no. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, guys, ayan, Sabi ko, ako kapag balik ko 310 na kagad yung pendings ko. So ang sabi niya kasi dito, bakit ganon? Halos lahat ng seller nagkopyahan na ng ipapublish na item yung mga mura lang, pero sa halip mabawasan ang buhos ng buyer, lalo pang dumarami. So siguro gulat din to si sir kanina na biglang bumuhos yung order kagaya sa akin, no? Tapos yung pala i-cater na pala ni Sitaw yung mga pending orders natin na hindi natin na i-process nung nakaraan, no? So hindi naman po siguro ganun, sir. Sa dami naman po ng murang product dito sa loob ng system ni Sitaw, so hindi naman po siguro masasabi na halos lahat pareho ng mga products, no? At the same time, marami po talaga kasing stock yung ating shop, no? So at the same time, sir, kagaya ng tinakilan sa video na to, yung market po natin, sir, worldwide po tayo, no? Worldwide po tayo. Kaya wag po tayo mag-expect na mahina po talaga yung volume ng ating mga order. So kung hanggang ngayon po hindi pa po ninyo naiintindihan yung sistema at concept ni Sitaw, sir, palakasin nyo lang po yung pundasyon ng inyong karunungan at kaalaman tungkol sa negosyo na to, sir. Hindi ko po sinasabi na hindi nyo pa po naiintindihan, no? Pero dagdagan nyo pa po, sir, para mas matatag po tayo at mas maging consistent po tayo sa negosyo. So kung mapapansin nyo naman po ako, ang laki na po ng pera sa account ko pero hindi po ako naglalabas. Pero hindi ko naman sinasabi na ganun din yung gawin ninyo, no? Kaya nga lagi ko pang sinasabi sa inyo, isa ko po yung nagbibigay lang ng transparent reviews. Kumbaga kung ano po yung naiintindihan ko at nalalaman ko sa system na to is ibinabahagi ko lang din po sa mga taong naghahanap po talaga ng mga kasagutan sa tanong nila, no? So siguro po okay na po muna yung mga sinagot natin ngayon, no, at medyo humaba na naman po yung videos natin. So ulit mga tol, sana nakatulong ulit yung simpleng concept ng ating videos ngayong araw. So sana mayroon ako mga nasagot na katanungan sa inyo. At kung meron pa po kayong mga katanungan na hindi po ninyo na nasasagot hanggang ngayon, comment nyo lang po dyan sa baba. At kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, once na alam ko pong sagutin yan, isasagutin ko po yan, no? Kung hindi naman at hindi rin busy ang ating account specialist, pwede ko pong ilapit yan sa kanya ngayon, no? Pero sa ngayon po kasi yung panahon ngayon talagang napakarami pang mga nagiging problema sa system ng Sitaw. Hindi ko po yan itago sa inyo. Number one na po dyan yung mga pending orders na naapektuhan po talaga ng itong delivery delay po sa airlines, no? Kasi nga nagkaroon ng problema ron sa airport. Kung napapanood nyo po yung vlog ni Sir MJ, isa po yun sa tinatakil niya. Yun po talaga yung pinapatamaan niya ron na nagkaroon ng delivery delay. Gawa nga po ng mga cancel flights, no? Kaya yung mga produkto po ay hindi ma-deliver kaya nagkaroon ng delay. So yun lang po mga tol at maraming salamat po sa mga suporta. Sana po wag kayong magsasawa at patuloy pa po tayong dumami. So kita-kits po tayo ulit sa susunod nating update. So see you!